Matapos nagtapos ang matinding labanan sa museum, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 169 and 170 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang nakakabiglang twist na kung saan ay sina Sakamoto, Nagumo at Uzuki ang siyang naging most wanted ngayon mga kaibigan matapos ang nangyaring gulo sa Okotabi Art Museum na nagresulta sa pag-uwi ng order leader na si Oki upang isagawa ang misyong pagpatay sa tatlong most wanted na to. Kaya isang matinding chapter din ito kasi dito natin makikita mga kaibigan ang pagkabuo ng panibagong order at dito rin mangyayaring isang matinding enkwentro. Kaya naman, this is Mr. Mech at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Oki na sabing itama raw ang mali sa ngalan daw ng order. Sabay makikita si Shishiba hawak-hawak ang mga larawan ni Sakamoto na sabi sa kanyang isipan na baliw raw talaga itong si Oki. Kaya sinabihan niya ito na magiging honest daw siya rito na ang mission na ito ay hindi raw talaga magiging madali. Nandiyan daw ang top assassin noon, ang Master of Disguise at ang pinaka-worst daw na terorista sa buong history ng JAA. Kaya sagot naman ni Oki na gaya nga sa nasabi raw niya ay wala naman daw talaga siyang mataas na expectation dito kina Shishiba. Kaya nga ay nag-recruit daw siya ng dalawa pang bagong order members na gusto raw niyang makilala nitong sina Shishiba. Kung kaya't umalis na sila mga kaibigan at nagpunta dito sa isang pachinko slot building. Nasabi ni Oki na dito raw. May kita naman itong isang lalaki na naggigitara at kumakanta sa gilid na nagpakuha naman sa atensyon ni Usaragi. Nasabi naman ni Shishiba na papasok na raw sila. So balit nagpaiwan muna itong si Usaragi at nilapitan ng lalaki. Kaya sabi naman sa isipan ni Shishiba na napaka-unusual daw kasi hindi naman daw talaga humihinto o nagpapaiwan itong si Usaragi para sa isang bagay. Matapos niyan ay may kita naman ng itong matanda na naglalaro ngayon ng pachinko na ang pangalan ay Torres. Tinanong siya rito ni Oki kung nanalo na ba raw ito. Sagot naman ni Torres na wag mo muna akong kausapin ngayon Oki, na isang jackpot lang daw ang kanyang na-hit ngayon even though makailang beses na raw siyang nagro-roll dito. Nang nakita ni Shishiba itong matanda ay sabi niya sa kanyang isipan na ano ba raw problema ng matandang to na isa lang daw pala itong lulong sa sugal. Sinabihan naman ni Oki si Torres patungkol daw sa kanilang napag-usapan. Nasagot naman ni Torres na tungkol sa pagsali sa order, tama ba ako? Oo, sasali ako. Di naman ako makakatanggi kasi may utang pa raw siyang 60.2 billion yen sa JAA. Tugon naman ni Oki na mas malaki pa pala ito ng 400 million kumpara sa nakarambuan niya na utang. Sagot naman ni Torres na natalo raw kasi siya ng 300 million sa boat race at ang 100 million ay nagastos na raw niya. Sabi naman dito ni Kamihate na ang kahit ni sinong nagdadagdag pa sa mga napakarami na nitong utang ay mga basura raw talaga. Na kung siya raw ang tatanungin dito ay dapat na magtrabaho raw itong matandang to kaysa sa magsugal at bayaran ng mga utang nito. Kaya umalis na lang si Shishiba na sabing kalokohan nito Mr. Oki. Aalis na ako. So balit sinabihan siya rito ni Torres na teka muna bata. Sagot naman ni Shishiba na ano. Tugon naman ni Torres na pahiram muna ng pera bago ka aalis. 20 million lang. Na nasabihan ni Torres ay kaagad naman siyang inatake ni Shishiba ng martilyo. Pero natanggal lang naman ang matulis na bahagi nitong martilyo mga kaibigan. Kaya sabi naman sa isipan ni Shishiba na ano ba itong taong to? Ang dulo ng aking martilyo ay nasira na hindi. Natadad raw talaga. Sabay dito na nagsalita si Torres sa sabing nagtatrabaho lang daw siya para mabayaran lang naman ang interes ng kanyang mga utang. Kasi ang pagiging buhay daw at ang pagpatay ay magastos daw kasi kaya mas lumalaki ro tuloy ang kanyang mga utang. Nasagot naman ni Shishiba na mukhang problema talaga yan, matanda. Tinanong naman ni Oki si Shishiba kung ano raw sa tingin nito na manghaba raw ito. Sagot naman ni Shishiba na oo na. Nasa na yung isa? Kaya lumabas na sila at si Usaragi ay nakikinig pa rin sa lalaking naggigitara. Natanong naman ni Shishiba na nakikinig ka pa rin pala. Sagot naman ni Usaragi na oo, na ang ganda raw kasi ng kanta ng lalaking to na nakakaramdam raw siya ng malungkot na vibe sa kanta nito. Kaya nang nasabihan ni Usaragi ay kaagad naman nag-strum itong lalaki mga kaibigan na gumulat naman kay Usaragi at bumagsak ito matapos ang ginawang yon. Kaya nagsalita itong nagigitara na si Tanabata na sabing di mo nakuha ang kanta ko. Ang kantang to ay tungkol sa kaligayahang naramdaman ko nung nakapatay ako ng tao sa unang pagkakataon. Kaya paliwanag naman ni Oki na si Tanabata ay isa rin daw professional musician na ang kanta raw nito ay inspired daw sa pagpatay. Sabi naman sa isipan ni Kamihate na ang sirang ulong to, walang hiya raw ito kasi kawawa raw ngayon ng kanyang Usaragi. Maya-maya pa may napansin naman si Shishiba na biglang kinelyuhan ni Usaragi si Tanabata na sabi rito ni Usaragi na nagkakaroon na ngayon ng nosebleed na ang ingay daw ng pag-strum nito kanina na dapat ay magpakita raw ito ng respeto bilang baguhan. Sagot naman ni Tanabata na paumanhin. Di raw kasi niya ma-handle ang sinabi ni Usaragi patungkol sa kanta nito. Kaya dito na nagsalita si Oki na ngayon na nagtipon na tayo, sila raw ang anim ay ang bagong order. At ang kanilang misyon ay ang patayin daw ang tatlong target na sina Sakamoto, Nagumo at X. At hindi na raw problema pa kung mga kasamahan daw nila ang mga taong to noon.
down sapagkat kung dinidistorbo nila ngayon ang kaayusan ay kailangan na talaga nilang patayin ang mga taong to nang walang pag-aalinlangan. Sabay tinapos na niya ang kanyang salita na sabing ngayon ay simulan na raw nilang magtrabaho. Matapos yan ay dito naman sa klinik ni Granny Mia, may kita si Sakamoto na kumakain ng cup noodles. Nasabing, uy teka, anong petsa nga ngayon? Sagot naman ni Shin na September 26 po. Bagay na kinabahala ng gusto ni Sakamoto kasi birthday daw ngayon ni Hana na kailangan daw niyang bumili ng cake. Sagot naman ni Shin na kami na lang ang bibili. Sabi naman ni Sakamoto na gusto kong ibigay ng personal ang cake at magpasalamat daw kay Hana. Sabi naman ni Granny Mia na kalimutan mo na yung kagustuhan yan, Sakamoto. Hindi ka pwedeng lumabas ngayon. Sagot naman ni Nagumo na bakit di ka na lang mag-disguise? Sabi naman ni Sakamoto na ha. Inuchi ay naman kay Nagumo na pwede ba rin daw siyang sumama, tutulong daw siya. So na kasi siya sa kakaupo rito at walang ginagawa. Kaya matapos yun ay lumabas na sina Shin at Sakamoto na nagdi-disguise bilang si Aoi at itong si Nagumo. At habang naglalakad sila ay nakita nila rito ang mga JAA members na naka-standby pero hindi naman daw sila nagpipay attention sa kanila. Nasabi naman ni Nagumo na well, ako mismo ang gumawa ng disguise eh. Tanong naman ni Shin na gaano raw katagal magtatagal itong kanilang disguise. Sagot naman ni Nagumo na 30 minutes daw. Tanong naman ni Shin na paano ba raw naging mataba itong si Nagumo sa disguise nito. Matapos yan ay few minutes later ay nakabili na nga sila ng cake at ang kailangan na lang daw nila ay ang ibigay ito ng personal kay Hana at ang kanilang mission ay tapos na. Subalit sabi naman ni Nagumo na dahil nandito na rin daw sila ay papasok daw muna siya sa arcade. Sabi naman ni Shin na wala na tayong time, sa susunod na lang na araw. Sabi naman ni Nagumo na pero kung mananalo raw siya ng isang stuffed animal para kay Hana ay posibleng matutuwa raw si Hana dito. Kaya sabi naman ni Sakamoto na tama raw si Nagumo. Inuchi ay naman kay Shin na Mr. Sakamoto huwag kang magpaloko sa kanya. Kaya habang nagsasalita pa dyan si Shin ay narinig naman niya ang taong nagsasalita na sabing ngayon ay simulan na natin magtrabaho. Sabay dito na dumaan talaga sa kanyang tapat mga kaibigan si Shishiba at ang lahat ng order members na lubos na gumulat kay Shin. Nasabi rito sa isipan ni Shin na ang order? Ano bang ginagawa nila rito? Sabi naman sa isipan ni Sakamoto na huwag kang mag-react na bago muna yan. Eh kung naghahanap kayo ng isang app o platform na kung saan ay pwede kayong manood ng iba't ibang movies at TV series, mapa-sports man yan o anime series at anime movies, eh ang lahat ng yan ay available mga kaibigan sa YouCine. Kaya kung interesado ka, ay pindutin nyo lang ang link na iiwan ko dyan sa pinned comment mga kaibigan. At kung napindot nyo na, ay i-click nyo na lang ang YouCine para ma-download ito upang makapag-binge watch na rin kayo. Ayan, maraming salamat. Now let's get back to the video. Dito naman kay Nagumo ay sabi niya kay Shin na ang napakaliit lang daw na pag-iba ng ekspresyon ng mukha ay posibleng magpapabunyag daw sa kanilang identity. Kaya dapat ay kumalma raw ito. Kaya habang tahimik lang na nagkasalubong itong dalawang grupo mga kaibigan ay may kita naman si Sakamoto na nakatingin sa kanila. Bagay na kumuha sa atensyon ni Torres at huminto dito. Kaya tanong naman ni Oki na ano yan Torres? Sabay tinignan niya rito si Sakamoto. Nasabi naman sa isipan ni Nagumo na si Mr. Oki. So nagbalik na pala siya mula sa abroad. Dito naman kay Shin ay sabi niya nakainis na recognize na ba tayo nila? Sabi naman ni Sakamoto na diretso lang. Sabay pinahinto naman sila ni Oki na sabing sa tingin ko ay asawa yan ni Sakamoto. Na-recognize daw kasi niya ito mula sa dokumentong nakita niya. Kaya huminto naman sina Sakamoto na sabing ano po yun. Sagot naman ni Oki na katrabaho raw sila noon ni Sakamoto. Alam ba raw nitong si Aoi kung nasan ngayon ang kanyang asawa? Sagot naman ni Sakamoto na hindi raw kasi istrikto ang kanilang relasyon. Kaya sabi naman ni Torres na ano ba yan Mr. Oki? Di ba mas madali na lang siguro kung kikidnapin na lang natin ang asawa? Bagay na nagpakuha naman sa atensyon nitong tatlo. Sabi naman ni Oki habang papaalis na bawal daw. According daw kasi sa JAA policy, under no circumstances ay bawal daw saktan ang mga sibilyan. Kaya ay aalis na raw sila. Sagot naman ni Torres na ang mga polisiya ay nag-i-exist daw para ma-maintain ang kaayusan, di ba? Na sino ba ang may pake sa isa or dalawang sibilyan lang? Mga salitang nagpagalit naman ng gusto kay Sakamoto. Kaya sabi naman ni Shin na kumalma ka lang Mr. Sakamoto. Subalit dahil sa kaba ni Shin, dahil sa tension dito mga kaibigan, ay biglang naglaho ang kanyang disguise, bagay na gumulat sa order. Kaya nilapitan naman siya ni Torres na sabing, hoy. Subalit mabilis na inatake si Torres nitong sinago mo gamit ang tuhod nito na sabing umalis na tayo dito. Nainis naman dito si Shishiba, kaya agaran namang umalis ang tatlo. Nasabi naman ni Kamihate na Sakamoto, nakakainis, kailangan ko bang mapaputok ngayon? Sabi naman ni Oki na hindi, masyadong maraming obstructions dito, kaya nasa disadvantage daw ang paggamit ng mga firearms. Na ipagpaliban na lang daw nila ito kahit na bata. Na ngayon nag-a-adjust na ng kanyang gitara mga kaibigan at nag-strum na nasabing G-sharp. At may kita ang cable na pinadaan niya sa takip nitong manhole at nag-strum siya rito. Dahil nang naapakan ni Sakamoto ang isa pang takip ng manhole ay dito tumalsik ang takip mga kaibigan dahil sa ginawang atake nito na bata at
tinamaan talaga si Sakamoto. Agaran namang minintay ni Sakamoto ang kanyang balanse na sabing ano raw ang tunog na yon, na bomba ba raw yon, paano raw nagawa ng lalaking to ang ataking yon. Maya pa hawak-hawak ang cable ay inatake niya si Sakamoto gamit ito na kung saan ay napabaon niya ang kanyang cable sa braso ni Sakamoto. Kaya dito na ito nag-strum at nag-vibrate talaga ang buong katawan ni Sakamoto dahil sa tunog na mula sa gitara. Nasabing umalingaw-ngaw raw ang tunog na yon sa kanyang ulo. Sabalit despite sa ataking yan ay hawak-hawak pa rin ni Sakamoto ang cake. Nasabi naman nito na bata na mukhang hindi ka pala nakakagalaw ng maayos. Na may nagpapapigil ba raw dito kay Sakamoto? Sagot naman ni Sakamoto na tumahimik ka. Nasabi naman sa isipan ni Sakamoto na kainis kung magpapatuloy ito ang cake ni Hana ay nasabi naman nito na bata na naiintindihan daw niya ang nararamdaman nito ngayon. Kasi noon ay gusto raw niya magsulat ng bagong 5 kanta para sa kanyang susunod na tour next year pero wala raw talaga siyang naisip. Kaya sa mga oras na kagaya niyan ay mas mainam daw na i-refresh ang sarili. Kasi gaya sa kanya ay ang nagpapagana raw sa kanyang creativity ay ang moment na may taong mamamatay. Sabay dito na magkasabay na sumugod si Nosaragi at Kamihate na habang papatake sila dito kay Sakamoto ay dito naman kinabahan si Nagum na sabing nako. Subalit bigla namang pumagitna si Shin na sinabihan naman si Sakamoto na tumabi ka. Subalit nang nag-insist pa rin dito si Shin ay gamit ang kanyang parang telepathic ability ay sinabihan niya si Nosaragi na huminto. Bagay nagumulat dito sa dalawa at surprisingly huminto nga talaga itong dalawa at bumagsak. Nasabi naman ni Kamihate na ang bango raw ni Usaragi. Maya pa ay tuluyan na ngang nakatakas ng tatlo. Nasabi naman ni Torres na habulin na natin sila. Sagot naman ni Oki na wag. Ayos lang yan na ang mga di raw planadong mga laban ay naglilid daw talaga sa mga aksidente. Pero aside from that ay sana man lang ay grenade daw siya ng mga lalaking yun kanina. May kita naman dito si Shishiba na may napansin sa nangyari kanina. Habang dito naman kina Sakamoto na ngayon tumatakbo ay sabi naman ni Nagumo na dapat ay magpasalamat daw si Sakamoto dito kay Shin kasi muntik na raw itong mamatay kanina at sa birthday pa ni Hana. Tanong naman ni Sakamoto kay Shin na kung ano raw ang ginawa nito kanina. Kaya sagot naman ni Shin na sa totoo lang daw ay sa tingin niya ay isang parang telepathy raw yun na kung pipilitin daw niya ang isang tao na bigyan ng command na huminto gamit ang ability na yon ay sa isang moment o sa saglit lang o sa napakadali lang mga kaibigan na moment ay parang nagagawa raw niyang pansamantalang ma-rewire ang isipan ng taong yan. Tanong naman ni Nagumo na wala ba raw negative effect ang ability niya ni Shin? Kaya sagot naman ni Shin na ha. Paliwanag naman ni Nagumo na ang ability daw kasi na yan ay parang napaka-convenient lang daw. Kaya nagtataka siya kung may mga naka-involve ba raw na risk ang paggamit ito. Tanong naman ni Shin na ano ba ang ibig mong sabihin? Sagot naman ni Nagumo na for example kung gagamitin daw ni Shin ang ability na yon ay baka mawawalan daw si Shin ng 1 taon na buhay sa buong lifespan nito. Nasabi naman ni Shin na tigilan mo nga yan. Nagsisimula na tuloy akong maniwala na totoo yan. Matapos niyan ay nakarating na sila Sakamoto dito sa tapat ng kanyang store na sabing wala raw sinyalis ng presensya ng JAA members. Ito na raw ang kanilang tsansa. Kaya ibibigay na raw niya itong cake. Subalit laking gulat ni Sakamoto na ang kanyang cake mga kaibigan ay melted na at durog na. Few minutes later ay may kita naman si Hana, Aoi at Lu dito sa loob habang si Sakamoto ay nakatingin lang sa labas at umiiyak. Nasabi naman ni Nagumo habang kinakain na ang cake na dapat ay pumunta na lang daw itong si Sakamoto. Sabi naman ni Sakamoto na sinira niya raw ang cake nito. Hindi raw pwedeng basta-basta na lang daw siya na magpakita. Kaya tanong naman ni Nagumo na so ano raw ang plano ngayon ni Sakamoto? Sagot naman ni Sakamoto na lumalaban daw siya noon pa para protektahan daw ang kanyang pamilya at ang kanilang buhay ng magkasama pero this time ay siya na raw mismo ang nagpapamiligro sa kanyang pamilya kaya siguro ay di raw siya nararapat dito. So nakakalungkot na biglang nag-iba ang sitwasyon mga kaibigan ni Sakamoto kaya papaano kaya sila makakabawi rito? Papaano kaya nila mababago at mababalik sa normal ang ganitong gulo? Well yan at marami pang matinding pangyayari ang inyong masasaksihan sa susunod pa ng mga chapters kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video ay kinagit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.